Hello, good morning again mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan natin itong balita na bilang di umano ng mga gustong magpare sa Pilipinas bumaba. Bakit? Ito yun. Disclaimer mga lalabs, mga vayots, ibang religion ko, ako ay Muslim. Pero malaki ang respeto ko sa ibang relihiyon. In fact, meron akong mga kamag-anak sa side ng tatay ko na Kristiyano. At meron pa akong isang tiyo na kapatid ng tatay kong pari. Aglipayan nga lang ang kanilang relihiyon, hindi sila, ang kanilang sekta. Hindi sila Katoliko. So ngayon, nang dahil sa mga nangyayaring issue ng mga pari na tumatanggap ng malita, kamakailan yun may pari pa na pinagtanggol, pinagpipray pinagpipray over nila sa Malacanang si Bongbong Marcos nung hapon ba yun? Magkano kaya, ilang malita kaya talent ng mga padre yung damaso na yun, no? So, dito tayo sa balita diyang basa. Sa balita bilang daw, patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga pari sa Pilipinas sa kabila ng patuloy na paglaki ng population ng mga Katoliko sa bansa ayon sa CBCP. Kung ako din naman, ang isang tao, isang Katoliko, tapos may plano akong magpare, kung ganito na lang naman, yung kahihinatnan kung magpare ako, inamin niya. 16 years old pa ba yun siya? Gumagamit na habang nag-aaral siya pagkapari, nasa seminaryo, gumagamit ng droga. At sinasabi pa ng paring diputang inang itong manyak na to, na hindi daw masama ang droga. Yan sabi niya, pantawid sa kahirapan ang pagbinta ng droga. Sabi ni Father Flavio Villanueva. Alam naman sa buong mundo na ang droga ay nakakasira sa utak ng tao. Ang drugs ay nakakagawa ng maraming krimen. Kapag ikaw ay isang lulong, wala ka na sa katinuan mo, hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Gumagahasa ka na ng mga tao, ng mga kababaihan, kabataan, pumapaslang ka na. O yung nangyari doon sa somewhere in Negros, yun, kamaka 2 years ago yata yun. Na yung nanay niyang 80 anyos, ginahasa muna niya at pagkatapos saka pa pinaslang at niloto, kinain. Kamakailan lang. 5 years old doon sa Sultan Kudarat na nanggalaiti pa nga sa galit sa inis si Senator Robin Padilla. Dahil 5 years old na walang kamuwang-muwang, walang kalaban-laban, anong ginawa ng isang taong adictus benedictus doon? Pinaslang ang bata. Hinampas ng bato, pinagsasaksak, ginilitan pa ng liig at kung ano-anong ginagawang kahayupan. Pero kay Father Flavi, pantawid kahirapan ang pagbinta ng ipinagbabawal na gamot. Bad shot, bad record ang paring Katoliko ngayon sa Pilipinas nang dahil dito. At hindi lang yan sa Pilipinas. Around the world. Tingnan mo itong sa baba. Mga paring puti. Ito pa, meron ito, sino ito? Itong isa. 50 daw or mahigit 50 na mga sakristan ang sinupa. Sinususo, sinisip-sip ng pare. Kung ikaw ngayon gusto mong magsilbi sa Panginoon through sa simbahan, gusto mong magsakristan, gusto mong magiging matuwid ang buhay mo, dahil akala mo kung pupunta ka sa simbahan, safety ka, ayun pala mas matindi pa, mas kalbaryo, mas andun yung kademonyuhan, kahalayan, magiging pedopalya ng ibang mga pare, although hindi lahat. Dahil mayroon akong hinahangaang pare, kagaya ni Father Crescenciano ng Cebu. Hinahangaan ko din yun si Brother Eli Soriano, Pastor Kibuloy. And of course, marami pa rin mga paring matitino.
Aside doon sa tiyo kong pare, talagang matino yun. Hindi yun sila, nakikialam sa politika, hindi kagaya ng mga Katoliko, ng mga pari na nabibili, nababayaran ang prinsipyo. Kamakailan lang, sinong pari din niya yun? Nagsasabi, kailangan daw, hindi daw pwede si Sara Duterte uupo pagka-presidente. Bakit? Wala na kayong mali-malitang tanggapin. Matatanggap mula sa kay Martin Romualdez, kay Bongbong Marcos. Kung ganito naman lang din ka bad record, so ito pa yung isang matandang itong puti na pare. Ang nakasulat dito, it's never too late to pursue your dreams. So, ano ito? At balita ito ng Rare US, .US. A retired priest became a porn star at 85. Can you imagine? A retired 85-year-old priest in North Carolina o nag-decide na mag-porn star. Tumatayo, pabangkan niya. Kanyang itits dito. Nag-porn star ang putang ina. Talagang malibog ang puta. So ikaw ngayon, gusto mong pumasok sa seminaryo para magpare. Kapag mabasa mo yung mga ganito, ganahan ka pa ba? Kung ako hindi na, madi-discourage talaga ako. Kaya bumababa yung bilang ng mga tao, ng mga lalaki na gustong magpare, pumasok sa seminaryo at magpare. At hindi lang yan. Mali-malita. O doon 'di ba sa Cagayan de Oro, years ago, nahuli doon na isang simbahan doon sa Cagayan de Oro pagawaan pala ng shabu. Doon nagluluto. Can you imagine? Ay, naku. Ang dami pa ng mga issue ng mga pari, panggagahasa, hindi lang sa mga ganito, mga altar boy, mga sakristan, kahit kabataan. I-google ninyo. Sa Pilipinas pa lang yun ha. How much more doon pa sa ibang bansa, maraming mga issues ang simbahang Katoliko sa mga panghahalay, hindi lang sa mga batang lalaki, pati batang babae, pati na may mga asawa, yung kamakailan iyon na na-issue doon sa Pampanga. Oh, di ba? Na nakipagrelasyon sa pare, nahuli ng asawa. Nagtaka si mister dahil parang jeepney driver yata yun si mister. Tapos yun, lagi pumupunta doon yung kanyang asawa sa simbahan dahil na yun, nagkakaroon daw kuno siya ng parang trauma o kung ano mga kadramahan ni babae doon. Tapos yun, nanghihingi siya ng guidance doon sa pare, nangungumpisal. Ay yung pala, iba pala ang kinukumpisan ni babae. O, di ba? Ay, naku po. Namumuliti ka pa. Hindi lang sa mga kahalayan involve ang pari Katoliko sa Pilipinas, pati politika. Na hindi nga sila binagbabayad ng tax. Ayan, pari pa more.